Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. Visayas grade gin paidalom na sa red alert tubtob karon sa gabi. Posible magresulta sa pagtaas ang presyo sang kuryente. Pagpangawas ng lalaki isang antique jar sa isa ka balay sa Barangay Granada, Bacolod City, nahuli ka. Duha ka balay nasunog sa Igbara, Iloilo, samtang pagkasunog ng tricycle sa highway sa Rojas City, nakuhaan sang video. Halos sa 20,000 ka hektarya sang katubuhan sa Negros Island apektado sang red striped soft-scale insects o kuntigi. Kag visually impaired nga taga-Dumanga sa Iloilo, rank 10 sa licensure examination for teachers. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, supply sang kuryente sa Visayas Grid naganipis na gid. Pagsaka sa presyo sang kuryente, posible mangin resulta sang manipis nga supply. Si Julius Bilacaol nakatuto. Alas 4 kahapon sang hapon, tubtob alas 10 ang gabi. Ginpaidalom sang NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid. Alas 3 subong hapon, tubtob alas 8 karon sa gabi. Iyara ini sa red alert. Kagbalik sa yellow alert, halin alas 8, tubtob alas 9 karon sa gabi. Sunod sa NGCP, manipis ang reserba sang kuryente. Ini ang tuga sang 12 ka mga planta nga naka-force outage o kung wala nag-operate. 15 naman ang yara sa derated o kung hindi full capacity nga operasyon. Anticipated naman nato na every May mataas gid ang demand. So medyo nagnipis ang aton na supply margin or ang aton nga reserve. Ginmando naman sa Department of Energy sa natungdan nga mga power generator ang madasig nga pagpanumbalik sang operasyon sa mga planta. Lagip sa giningadlan sang DOE ang Panay Energy Development Corporation Unit 3 sa Iloilo City. Sa press statement nga ginpagawa sang PEDC, ginpahayag nga nagapadayon ang repair work sa planta. May 6 ang nag-force outage ini matapos maka-eksperyensya sang shaft failure sa ila-induced draft fan. Nagapakigaangot na ang kumpanya sa nagaobra sing equipment para mapadasig ang restoration. Ang PEDC Unit 3 ang may kapasidad nga 150 megawatts. Sa sitwasyon sang grid, hindi lang ang estable nga supply ang issue. Ini ang pwede man magtuga sang saka sa presyo. May possibility na magsaka. Siyempre, the law of supply and demand will apply. Sa Hunyo lauman kuno sa mga konsumidor sa more power ang pagsaka sang presyo bangod sa pagbawi na sang DOE sa modified administered pricing mechanism sang April 30. Kaangot sa epekto sang krisis sa Middle East kag sa yellow alerts. For the factor nga mataas ang demand because sang mainit ka panahon, oo. But this NGCP alert status, pagad nga yellow alert status, mas nagdugang pagid ang pag-contribute niya. Panugyan sang NGCP kag more power. Magbulig man ang mga konsumidor sa pagkinot sa kuryente. Ang tagiya sang karinderya nga si Manang Malin, aminado nga mabudlay magkinot subong nga tuman kay init sang tiyempo. Apang ginapasiguro sini nga naka-off ang tanan nila nga di kuryente nga kagamitan sa tion nga magwa ini kag ang iya kaupdanan sa ilabalay. Isa lang ka electric pa lang ginagamit namon para tipid sa kuryente. Bali pasiga lang ako sang suga kung kagahon sa kusina hasta nga makatapos ako luto. Nakahanda naman ang Negros Power sa pagdumala sa tion nga maglala ang sitwasyon sang supply sang kuryente. Lakip sa mga ginalantaw nga tikang among pagpatigayon sang rotational brownout o kon manual load dropping para masalbar ang bilog nga grid. Sa karon, nagapabilin nga normal ang supply sang kuryente sa Negros Power. Kung mag-tigigit ka, since this is sa generation nga tayo, manual load dropping kita, just in case, ma-execute yan isang rotational nga brownout. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat, banga, kag iban pa nga antik nga gamit ginkawat sa Bacolod City. Pagpalagi sa suspect, dalang kinawatan na huli ka. Yaring balita, exclusive. Nagatindog sa kilid sang dalan ang lalaki nga naka-shorts kag nakasando. Apang kasubong nga may ginapangita. Mati-untion nagpalapit sa garden sang isa ka balay. Diri na niya ginhakwat ang dako nga banga. Apisan mabugat, madasig ihapon nga nagpalag yung lalaki. May naglabay nga tricycle kag nagsakay ang lalaki.
Ginapanigyahan sa Negrense artist si Larry Carumba ang banga. Isa lang kuno ang banga sa mga anti-collections ng pamilya. Nasundan pa kunong pagpangawat kag suspensa sini pareho nga lalaki ang may kaymuan. Nagapati si Carumba nga upo sa kawatan ang nagamaneho sa tricycle. Kagabi na naman, kawa na naman ang ginkawat niya. Sunod-sunod. So, siguro kapanilag pa siya. Blow ang iya nga tricycle, sila nga duwa. 2 weeks ago, niransa ka naman ng isa di kabalay. Ang ilang nga schedule is late morning till early afternoon. Posible sunod sa iya ang ginabalikan sa suspect ang kinawatan nga antique items. These robbers, actually, these thieves, actually, they know what to get from my garden. Probably these guys knows where to sell these items. Hindi ko na pamilyar ang mga residente sa lalaki nga nakuha sa video. Magasapol ang barangay sa mga miyembro sa Homeowners Association. Ilang taon natin daw hindi taga diri. Nando mga pangayaw sila. But amo na ganing hambal mo nga pangabay sa mga malain ginhawa, maghalong sila. Unang singko vigilant na kita nay kay white security guard. Yung singko plano ko, butan security guard. Ginreport na sa kapulisan ng insidente. Wala pa sa bahayag ang otoridad sa ginpakikangutan sa News Team. Adrian Bretos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, duwa kabalay na sunog sa Igbaras, Iloilo. Samtang sa Rojas City, Capiz, tricycle na sunog man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa drone video ang madamol nga aso. Inianghalin sa duha ka mga balay nga nagakasunog sa Barangay 5 Poblacion, Igbaras, Iloilo. Natabo ang insidente pasado alas 4 kahapon sang hapon. Base sa investigasyon sang BFP, nagsugod ang kalayo sa balay nga human sa light materials nga ginapanagiyahan sang pamilya Escaba. Ang kalayo ang naglaton sa konkreto nga balay sang pamilya Igiya. Masobra isa ka oras antes ini na-deklarar nga fire out. Lunsay totally gutted ang duha ka mga balay. Nagapadayon pa ang investigasyon sa gintunaan sa sunog. Apang base sa inisyal nga assessment sang BFP, ang kalayo ang nagbilin sa ginabulubanta 2 milyones pesos nga kahalitan. Pwede pa ini magsaka kung makadeklarar sang propiedad nga nahalitan ang mga tagiya sang balay. So dati nga naman sila nga may nagtuhaw na nga kalayo. Makita naman sa sini nga video ang madamol nga aso kag pagdabadabas ang kalayo. Ang nasunog amo ang tricycle nga ginamaneho ni Ronel Palma sa highway sa Rojas City. Sa investigasyon sang BFP, nagapondo ang tricycle malapit sa isa ka establishmento. Sang hinali lang may nag-i-grab sa motor kag gilayon nga nagibol ang kalayo. Wala man napilasan ang driver nga gilayon nakahalin sa tricycle. Totally damage sa motorsiklo. Ang sidecar sini ang wala man nataman. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang insidente. Agud matumod ang gintunaan sa sunog kag kun pila ang kahalitan nga gintugas ang kalayo. Nagapundo nga manuglakat na siya. So mo nga nag-spark ang iyang motor sa iyang tricycle. Upod kay Romel Porquilla, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Isa patay, duha pinason sang nakabunggo ang 3 ka motorsiklo sa truck sa Bacol City. Nakatutok kay Lynn Pedraso. Gusto na lang kupaan sa sini nga babayi ang ini nga motorsiklo sang iya anak nga si Elias Toto, 16 anyos. Ginbawian sa kabuhi si Toto matapos makabunggo ang iya motorsiklo sa truck nga ginamaneho sang 52 anyos nga si Elias Romy. Bangod sa impact, nakaaguminisang patal nga pilas sa ulo. Nakabunggo man sa truck ang mga motorsiklo sa mga abyan ni Toto nga sanday alias RR kag alias Jerry, rason nga napilasan man sila. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga nadulaan sang kontrol ang mga biktima kag nagdiretso sa likod sa manugliko nga truck. So sa initial ng investigation sa aton pulis, dead on the spot ang isa ka biktima. Initially sa aton pagpangusisa, dasig ning lagan sa mga motorsiklo kay daw nagitinalumba ako no. So during the time of incident siguro na lost control ng mga motorsiklo. May nakakita sa mga biktima nga kasubong nga nagakarera samtang nagamaneho sunod sa kapulisan. Wala kay bawal na mag-drag race. Ganun nga Superman sunod sa mga witnesses sa ilang posisyon. Ginatutukan na sang LTO-NIR ang pagbantay sa lugar kung saan masami may nagkakaaksidente bangod sa ginapahayag drug race. Number 1, this is illegal. Kadua, hindi siya safe. Nagka-create ni sa danger sa atong dalan. Ginawarningan ta sila, no? Nga mag-ilisigi ang amon operations. Upod kay Reynald Casillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.
Gin-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si former Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog ng Undersecretary for Public Safety sa Department of the Interior and Local Government. Nanumpa sa mga adlaw sa posisyon si Mabilog, kaupod sa Executive Secretary Ralph Recto, kag DILG Secretary John Vic Remulla sa Malacanang. Sa iban pa nga balita, visually impaired nga taga Dumangas, Iloilo sulod sa top 10 sa licensure examination for teachers. 7 pa ka graduate sa mga universidad sa Iloilo, top-notchers man sang pasinawan. Si John Sala nakatutok live sa West Visayas State University sa Iloilo City. John? Jert, inspirasyon hindi ilang sa mga kasubong sininga PWD, kundi pati man sa tanan nga mga estudyante. Ang isa ka visually impaired nga graduate sa ISOFES Dumangas Campus nga nakasulod sa top 10 sa licensure examination for teachers elementary program category. Wala sang pagtilaw nga hindi malampuwasan. Ini ang ginapatian ni Cristel Surita. Buta nga bisan isa ka visually impaired person, wala ini nangin upang nga makagraduar sa kolehiyo. Sa bago lang tapos nga licensure examination for teachers elementary level, si Ma'am Cristel hindi lang pasado, kundi rank 10 pa sa passing rate nga 92.80%. Abriatel, ang imong rating 92.80. Weh, hindi ko yung magpatiya. Sila yung nag-manifest niya. Madala ko sa top 10, pero sang medyo nag-sink in na. Tapos nagtawad na sa akon ang amon nga din, nga top 10 ako kag nagahibi na siya dito na nagilibi o na kuya sir. Mayara sang congenital cataract si Ma'am Cristel, apang sang 8 years old na kuno ini na diagnose sa balatian. Hindi lango-lango ang kabudlay nga ginaagyan ni Ma'am Cristel. Halin sa adlaw-adlaw nga paglakat sa kahon, halin sa ilang balay sa barangay Patlad, Dumangas, Iloilo para lang makapadulong sa eskwelahan. Hasta sang nag-review ini, tub-tub nga nagkuha sang exam, initanan ang maisog niya ginatubang. Sa ako niya nga review, wala gid ako yung sinulatan miski isa. So that's why nagsalig ako sa mga videos online kay dira ginabasa nila makapila ka beses. Tuma naman ang kalipay sa mga mentor kag bugos nga ISFS community sa kadalagan sa ilang ginakabig inspirasyon. Halin kuno sang first year college tubtob nga nagapractice teach si Ma'am Cristel. Nakitaan na nila inis ang potensyal. Nami siya sir magdemo. As to the content, as to the strategies, techniques, approach, method nga appropriate sa iya nga topic ma-deliver. Singko kay isa ya. Tel. Lisensya na lang balatel. Kay no question gid sir sa ability, sa teaching skills. She has these elements, no, to be a very good teacher. Nakakita sang kasanag si Cristel nga mangin inspirasyon man sa mga kasubong nga PWD nga hindi upang nga kasablagan sa paglabot sa mga handom. Trials is part of life. Actually, trials is life. Kay karon hindi mo man na matawag nga kabuhi kung wala sang kabudlay, kung puro lang tanan niya kalipay. Sulod man sa top sa elementary level ang graduate sa University of Iloilo nga si Frances Cortez nga nakakuha sang rank 5. Justine Fontanilla sang Isat Yumyagaw Campus nga rank number 8. Kag Gerald Loyola sang Northern Iloilo State University Concepcion Campus nga rank 10 man. Sa secondary level, 4 ka graduates sa West Visayas State University ang sulod sa top 10. Rank 5 si Nicole Makainan. Rank 7 si Vincent Christopher King. Rank 8 naman si Keith Habaybay. Kag rank 10 si Zaira Joy Lorenzo. Nakuha man sang WVSU ang 100% passing rate. Jert, proud naman ang WVSU community bagod nakuha sa bulutuan ang 100% pareho sa elementary kag secondary program category kag top 1 best performing school pa sa secondary program category. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Kita-kits mga kapuso, upda naton ang mga binalbaganon sa pagselebrar sang ika-13 nga Balbagan Festival. Magbanding sa apoy sa dugo cast kasanday Derek Monasterio, El Villanueva, Ashley Ortega, and Larkin Castro. Kita na kita sa Don Pedro Yulo Street, Binalbagan, Negros Occidental para sa aton Grand Kapuso Fiesta sa Biyernes, May 15 alas 7 sang gabi.
Siyempre, bantayan man nato ng grand opening sa Paddle City sa Magsaysay Avenue, Bacolod City. Para sa aton Kapuso Spotlight, magapakigbayin siyempre sa EA Guzman and Shira Diaz. Kita-kis duwas mga kapuso, May 14 alas 4 sa hapon. Hello mga ka-pickleball! The court is calling you, kaya naman tara na sa grand opening ng Paddle City this May 14, Thursday 4 p.m. sa Paddle City, Magsaysay Avenue, Bacolod City. Kaya naman, bring your paddle and good vibes. Kita-kits! Bantayan. Halos 20,000 ka-hektaryas ang katubuan sa Negros Island apektado sang red striped soft scale insects o kuntigi sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 3 ka individual na rescue sa bulig sang 12 anyos nga bata nga naglangoy sang 6 ka oras matapos nagkapa ng ila ginasakyan nga bangka sa Kulasi, Antique. Ano yan ang sekreto sa paglangoy sang bata? Ibaloon sa pagtutok ni Kim Salinas. Ginhatagan sang Certificate of Recognition kag pagkilala sang Coast Guard District Western Visayas ang kaisog sang 12 anyos nga si Cherry Ann Mateo sang Sitio Tigbao, Batbatan Island, Kulasi, Antique. Magluwas diri ginhatagan man sang cash assistance kag food pack si Cherry Ann upod sa duha pa ka rescuers. Si Cherry Ann, ang 12 anyos nga bata nga nangin palagyan sa pagsalbar sang 3 pa ka mga individual sang nagkapa ng ila ginasakyan nga sakayan sa kadagatan sang Kulasi, Antique sang Mayo 6. Nagrisgo ini sa paglangoy sang 3 nautical miles o kon 5.5 kilometers nga kalayon nga dagat sa sulod sang 6 ka oras kag 30 minutos. Tubtob makapangayo sang bulig sa mga residente sa Batbatan Island. Ang baralan balod kagang ang init kag na kunan ako na budlayan na pinsar ko lang ani sa kon isip nga para makaligtas kami bala kag pangamuyok met sa Ginoo. Tapos may pangarap ako pa sa buhay. Suno sa iloy ni Cherry Ann, 5 anyos pa lang nakahibalo na ini maglangoy. Apang nakibot, kag nagapasalamat nga buhi ang iya bata apisar sang inagyan. Grabe kita na kong kulba. Tapos ging ano ko patana daw ging kupan ko patana ay do ano tanan na itsura do kaluoy gid. Suno sa PDRMO Antique, ang ginobra ni Cherry Ann ang hindi gani mahimo sang isa ka rescuer. Gani dalayawon gid ang ginobra sini. Plano sang PDRMO nga pasidugan man si Cherry Ann sa hiwaton nga Regional Rescue Olympics sa Antique sa Hulyo. Gin-invite ko tana no para at least maistoryahan kag mapamangkot man no kag ang anang kung pwede tanang makapreparar kag kun ano babla ang pwede na ma-share base saan ng actual nga experience. Halin sa Vice Alcalde sang Kulasi, tuman ang pagpasalamat sang iloy ni Cherry Ann sa nagalabot nga grasya. Bangod pigado lang sila nga pamilya. Hindi ko gini na-expect na makaya mo maglangoy. Proud na proud kita ko kay mo. Mahal na mahal ko. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. RSSI yung red striped soft scale insects iwat nga nag-atake sa mga katubuhan sa Bago City kag iban pang bahin sa isa sa Negros. Yaring balita aton gintutukan. Nang spray sa insecticide sa ila mga tanom nga tubo ang pila ka mga maunguma sa Bago City, Negros Occidental. Ini matapos, liwat nga nag-ataking red striped soft scale insects sa mga pananom sini nga Mayo. Hindi na kuno, luyag sa mga maunguma nga liwat na eksperyensyahan ang pagkalamatay sa ila pananom rason nga nagapangama na sila. Nagkakalaya na sa. Kay imbes matapas ka, hindi mo na sa matapas kay laya na wala na sa duga na urot na santigi sang sang tuyo. Ang himuon sang gobyerno subong nga tani mabuligan basta mga insecticide tani nga mabato kung anong angay na nga himuon nila nga may bulong sila nga para sa mga kampo sa katubuhan. Nagapadayon ang consolidation sa Provincial Agriculture Office sa apektado nga mga lugar. Magapadala sa duga nga mga bulong batok sa peste ang UNIFED. I will get in touch sa aton nga SRA sa Bacolod. Patutukan ko na ang bago area. Bisan sa amon nga mga farm sa south at north, kakiikogi kami. May mga bulong na ginapang preparar sa SRA, live insects, uyan nila ni sa kampo, amon nga pangahon sa
RSSI. Ginatutukan na sa Department of Agriculture NIR ang liwat kapag atake sa mga peste. The SRA has remedies for that. I already wrote the secretary and the SRA administrator in regards to that. It is a real big problem. About 15 to 20,000 hectares have already been affected. Opol, Kiril Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mabaho kag delikado nga danaw sa porsyon sang Iloilo Terminal Market ginareklamo. Wala makayo nga drainage na tumod rason. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan ang nagailig nga tubig sa sining nga porsyon sang Iloilo Terminal Market. Apang ang tubig nga nagadanaw sa lugar, ang nagaduwag green kag nagatugas ang baho sa lugar. Bangod sang baho, ginpahayag sa mga vendor nga malapit sa lugar nga nagagamay ang nagabakal sa ila rason nga apektado man ang ilang kita. Yan ang mga customer la hindi magawa magdugay pili kay baho mo katindiran baho. Kami nga gabantay na dito na imyon nagawa eh. Siyempre dire pagdaan kadapya ang angin sa mon. Sunod sa mga tricycle driver nga nagahulat sang pasahero sa lugar, hindi gid maayo sa ikayong lawas ang nagalabay nga tawo ang baho. Dugang pa, delikado man ang danaw sa mga tigulang kag sa mga damo nga dala nga paninda. Ang galingin ulo pa ganun, siyempre ang baho bla. Subong kasi ara may tigulang da nga na kung ano natumba, ng halin di sa sulod, nanaog da natumba da sa nadanlog. Nadanlog siya? Oo. Buligan ginamo to. Ang problema, masobra 3 na kabulan. Ginalimpyuhan man ni isang personnel sang LGU apang nagabalik-balik sa gihapon ang danaw kag ang baho. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, ang tubig ang naghalin sa merkado. Wala kuno nakakonekta ang mga magagmay nga kanal sa dako nga drainage, rason sang pagdanaw. Nag-request na ang LEO sang 8 million pesos nga budget sa pagpakayo sini. Target ini nga umpisaan sa mga second quarter sang tuig. Samtang ginhaulat pang pagpakayo sang drainage. Kina-monitor natin adlaw-adlaw ang nagkakatabo dira. Every day, every morning, katinlogid ang aton nga mga sweeper. Gina-check man natin dira ang nagkatulo dira kung din nga area nagkahalin. Upod Kerbel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, Iloilo PG&RO may natumod na nga 5 tubtobanom kada lagko nga personalidad sa likod sang illegal quarrying operation sa probinsya sang Iloilo. Si John Sala nakatutok. Natumod na sang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office ang 5 tubtobanom ka mga dalagko nga personalidad sa probinsya sang Iloilo nga yara sa likod sang illegal quarrying operation sa mga banwa sang Dueñas, Calinog kag Lambunaw. Mayara sang duha ka mga public officials nga nag-ooperate sang illegal quarrying activities suno sa head sang PG&RO. Complicated kaya there are documents nga pwede madula kung magsala kami mo. Pwede pa kung maging defensive nipid sila. So that's why we're treading carefully. We don't want to name names anay kay pangod sa kadlako nila ng mga personalidad. Pwede sila karespa. Dugang pa ni Atty. Buico sang natukiban ang ilang mga illegal nga operasyon, naguntat sila sa pag-operate kag may mga nabilin pa nga mga equipment sa lugar. Everybody who is involved will be held accountable. Ang marching orders ni Governor is to eliminate it and basta may basis ka, may legal basis ka, go. Samtang ginaimbestigaran na sa Police Regional Office 6 ang impormasyon nga mayara sa mga kapulisan nga nagapakigbahin sa illegal quarrying activity sa probinsya sa Iloilo. Ginpangunahan sang Regional Intelligence Division ang investigasyon. Always remember that public office is a public trust. Goodbye sa karir niyo. Goodbye kayo sa pagtatrabaho niyo. Goodbye ang kinabukasan niyo. Sunod sa spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, wala pa sila sa may mga namonitor nga kapulisan sa probinsya sang Iloilo nga nagapakigbahin sa illegal quarrying. We take it seriously, no? It's because it is expected sa aton nga mga kapulisan nga ginaobra nila ang ilang mandato, which is yung mandate na yung nasa legal, no? Kung sa diin dapat hindi sila involved sa any illegal activity, hindi sila protector. Upo kay Hasi Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini
ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa Bacolod City, masobra 70 ka mga pamilya na wadan sang balay sa sunog sa Barangay 7. Bombilya nga naglupok. Hinapat yan gintunaan sa sunog pa sa BFP. Yaring balita. Sa siningang mga gamay nga hulot klasihan nagaplasar ang masobra 70 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 7 kahapon. 21 totally gutted kag 5 partially damaged sa sunog base sa datos sang BFP. Emosyonal gid katama kay di tungod di pag wala man nasunugan sa bangga, amo naman di natabo tapos nagani pati kay init-init. Ang 76 anyos si Lola Violeta nagapasalamat kuno nga nakasalbar sa sunog sadto sa Murcia apang liwata naman nga sunugan kahapon. Emosyonal ini samtang ginahimutadan ang mga nag-ayo na nga mga paso sa iya lawas. Nya nanay lumpat. Naglumpat mo ko sa 3 ka lintang nga hagdan. Nagpabibi gani kun ra kaina kay di ko anay magtaas ang akon nga bib. Harin pa kuno kahapon nagahilibion ang SK chairman nga si Julie. Eh wala na kami kabalo dito yung mga tukay. Tungod do hindi na kita ano ng balay. So wala na kami nag-decide kung ano pagita mo na kwatot sa damo-damo sa paminsaron namon wala gid namo na paminsaran nga mga kwat. Wala man sang nasalbar ang pinaka-borders kasubong ni Regina. Sa biyak sini, nagpangibabaw kuno ang importansya sang kabuhi. Thankful lang ko kay ko gyapon kag nakasave pa ko life kagapon sa akon nga boardmate. Samtang napabayaan nga nakasaksak ka bombilya ang gitunaan sa sunog sa BFP Bacolod City. Sang Sunday, nakadto si Sir Larry Peruelo sa ilang balay para manglimpyo. So ginpasigahan niya sang suga ining balay para kuno abi may tawo lang. More than 48 hours na nagaandar ining light bulb. Adrian Pretos. One Western Visayas. Mga kapuso, natunaw na ang low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Samtang padayon ang pag-exister sa isa pagid ka LPA nga sadto Baguio Kaloy. Ulihin nakita ang LPA sa kalayoon nga 485 kilometers east sang Virac, Catanduanes. Manubo ang tsansa nga mangin Baguio liwat suno sa pag-asa kag wala sang epekto sa diin nga bahin sang pungsod. Easterly sang padayon nga nakaapekto kag magadala sa mainit nga panahon. May tsansa man sang pag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Antique, Capiz, kag Iloilo. Mga puso, ari balantayan sa pagpanumbalik ni Atoy sa lugar sinubala ang magasugata sa iya. Ang mga bagong karakter sa kabuhi ni Atoy bantayan sa The Master Cutter. 8 p.m. sa atong GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Samtang matapos ang bonding, liwat nga mag-aatubang sa panibago nga operasyon, Sunday Joey kag Andrew. Ano bala ang masunod nila nga plano batok sa mga kaaway? Bantayan sa Never Say Die, 8:55 sa GMA Prime. Kagi na mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutubtub subong, matutod nga serbisyo gid lang.